Sumalang na ang pangalawang testigo ng prosekusyon na si NBI BARM Regional Director, Attorney Jeremy Lotoc, sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang gumawa ng grave threats at inciting to sedition ang pangalawang pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. Live, Angela. Ninya, kasalukuyan nga nagpapatuloy ang pagtatanong ng senator judges kay Attorney Jeremy Lotoc, NBI Regional Director for BARM. Pero bago ang direct examination kay Lotoc kanina, ibinahagi ni House Prosecutor Lawrence Defensor ang isang manifestation kaugnay ng pagtayo bilang testigo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Humiling ang prosekusyon kung posibleng isalang na si Matibag bukas sa witness stand, bagay na inalmahan naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano at ni Senate President Sherwin Gatchalian. Pati na rin ng Defense Counsel. Ito nga ay dahil ang dapat nasasalang at ipinasabpina para bukas ay si Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosekusyon, may commitment umano si Matibag sa mga susunod pang araw, kaya humiling ito na maisalang na bukas. Sa mga oras na ito, wala pang desisyon ng Senate Impeachment Court kung papayagan nga ba ang pagtayo ni Attorney Matibag bukas. Samantala, kapansin-pansin naman na di hamak na mas mabilis ang naging direct examination ng prosecution ngayong araw kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc kung ikukumpara ito doon sa direct examination na isinagawa naman kay NBI Senior Agent John Mark Calilong noong nakaraang linggo. Ito nga ay dahil kakaunti lamang yung naging objection ng depensa kanina, no? Sumentro ang direct examination kay Lotoc sa apat na dahilan kung bakit maituturing na totoo at seryoso ang nasabing pagbabanta. Ito nga ay umikot doon sa degree at manner of utterance o kung paano ito sinabi, literal na meaning o aktual na kahulugan ng pagbabanta, nature of instruction o kung paano at ano ang pinag-utos ng bise at relasyon o koneksyon ng nagbanta at pinagbantaan. Ayon kay Lotoc, ang pag-uutos ng bise sa sinasabing kinontrata nitong assassin na huwag tumigil hanggat hindi na isa sa katuparan ng pag-uutos ay patunay ng pagpupursige o isang pahiwatig na seryoso ang nasabing banta. Bukod sa pagbabanta, nasa 7 beses din nagsabi o nagbanggit ang bise ng iba pang mabibigat na salita o pagmumura sa ilang personalidad bukod kay Pangulong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Romualdez. Nabanggit rin sa isa sa mga ito si Representative Joel Chua. Pero bukod sa pag-iimbestiga sa pagbabantang ginawa ng bise, lumalabas na ayon sa pahayag ni Lotoc na sinubukan din ng NBI na imbestigahan naman ang mga banta sa buhay mismo ng Vice Presidente at sa pamilya nito. Bagay na kasama sa ikalawang sabina na ipinabot sa bise. Dahil dito, isa nga sa mga panghuling tanong ng prosekusyon na inulit ni Presiding Officer Cheese Escudero ay kung naniniwala ba ang NBI na merong nagawang krimen ng Vice Presidente, specifically grave threats at inciting to sedition. Bagay na kinumpirma ni Lotoc, ayon na rin yan sa ebidensya. Ninya, sa mga oras nga na ito, no, anumang sandali ay magsisimula na ang cross-examination naman ng depensa kay Attorney Jeremy Lotoc. Ninya? Okay, so Angela, ngayong gabi, siguradong matatapos itong pagtatanong kay Attorney Lotoc at bukas na sasalang si Attorney Zulaika Lopez, yung former Chief of Staff ni VP Sara. Ninya, no, ang goal nga ng Senate Impeachment Court ay 1 witness per day ang mangyari, no. Kasama na dyan yung direct examination, cross-examination, even yung redirect examination. Noong nakaraan kasi, hindi na ginawa yung redirect. So titignan natin mamaya kung magkakaroon pa ng redirect examination muli ang prosecution para kay Attorney Lotoc, no. Pero kung sakaling hindi, mukhang maikasa sa katuparan na ibang witness naman yung tatayo bukas. Pero kung sino ito, kung si Attorney Zulaika nga ba o yung hiling ng prosecution na si Attorney Melvin Matibag, yan ang aabangan natin dahil wala pang ang desisyon ng Senate Impeachment Court doon sa manifestation ng prosecution panel. Ninya? Maraming salamat, Angela Babad.